So, open naman natin ngayon yung AIMS controller. Yan. So, wait lang natin. May lalabas dyan na modal. So, Asset Inventory Management System. Dito natin makikita ang iba't ibang functions. So, sa unang tab, Dashboard, ito yung mga visualizations ng mga assets natin. So, total estimated value, total inventory, ilan ba ang available or active, ilan ba ang under maintenance, or ilan ba yung na-dispose na or nawawala. So, makikita rin natin dito yung volume by category. Ilan ba ang asset natin na may mga monitors? Ilan ba ang asset ng furnitures, vehicles, laptops? Tapos makikita din natin dito yung status distribution. Ilan ba ang disposed? Ilan ba ang maintenance? Ilan ba ang available? Tsaka active. So, kung mapapansin nyo, available and active 8. Tapos dito, may breakdown pa siya na tatlong available, kaya, tsaka tatlong available and 5 active. Kaya total of 8 siya dito. So, pwede rin natin itong i-click. Pag clinic, mawawala yung sa dispose, maintenance, available, tsaka active. So, ganun yung sa ating dashboard. Andito din yung asset master. So, nandito yung list ng mga existing asset natin. Dito rin tayo pwedeng makapag-add ng mga bagong asset. For example, asset 1. Makikita mo kung anong item particular siya. Kung anong serial number niya, kung kung anong category siya under, location, kung saan siya nakalagay, custodian, kung kanino siya inassign, warranty, condition, status, kung ano ba siya, dispose, maintenance, available, active, or what. Tsaka value, kung magkano ba yung asset. And lastly ay yung actions. Mamaya, discuss natin yung actions. So, dito sa taas, meron ding filter functions para madali nyong mahanap yung asset na gusto nyo. Especially kapag almost hundreds na yung asset, 50, ganyan, pag sobrang dami na. Makikita kagad natin through this filtering function. So, for example, search natin, gusto kong makita si Mac item 12. Search lang natin by name, Mac item 12. So, lalabas na siya dito. So, kung gusto niyo naman, gusto ko lahat ng monitors. Yan. Click lang natin tong category. Gusto ko naman lahat ng vehicles. So, yun. Yun yung sa asset master list. So, may iba't iba pang functions or filtering functions na pwede tayong magawa. So, explore na lang natin once magkaroon tayo ng sariling copy. So, when it comes to registering an asset, we need to make sure na yung sinabi ko kaninang pag-fill out ng mga details sa settings tab mula column A to column B, dito, dapat magawa natin prior registering the asset. Kasi ito yung magre-reflect sa UI. Yun ang mga dapat nating piliin for us to input the accurate details or information ng asset na yon. So, open ulit natin. So, kung mapapansin nyo, wait, loading pa. Pag pumunta tayo sa Asset Master, tsaka Register Asset, pag sa category, ang mga nakalist lang dito ay laptops, tablets, monitors. So, basically, kung ano yung mga nandito. Same with location, tsaka department. So, magdagdag tayo halimbawa. Departments. Ano pa bang pwedeng departments? For example, maintenance. Sa locations naman ay, for example, clinic. Tapos sa categories ay, ano ba maganda? Supplies, halimbawa. So, open ulit natin yung modal.
makikita natin sa pag-register ng asset, lalabas na sa category yung dinagdag natin. Supplies, location, clinic, tsaka department, which is yung maintenance. So, yun yung sinasabi ko na we need to make sure na ma-fill outan natin yung mga nasa categories, or sorry, yung mga nasa settings mula categories hanggang vendors para yun yung mag-reflect sa UI. Ito namang custodian, tsaka custodian emails, ito yung kailangan once na mag-a-assign tayo ng asset sa isang employee or sa isang custodian. Tapos sa vendors naman, ito yung during repair. Kung sino ba yung magre-repair na nung asset na gusto nating ipa-repair. So, focus muna ulit tayo sa pag-generate ng new asset. So, to register a new asset, again, pindutin lang natin yung register asset. Tapos, fill out lang natin yung necessary details ng asset na yon. So, for example, maglagay tayo ng Mac item 21. Yan. Tapos, categories. Sige, laptop na. Tapos, brand. Lagay natin Asus. Tapos, model ay VivoBook 15. Halimbawa. Serial number, kunyari ay SN-123456. Yan. Dito pala sa asset tag na lampasan natin. So, maglagay lang tayo ng halimbawa A, tsaka LP, tas 001. Halimbawa, ayan. So, sa location, saan ba natin siya i-deploy? Halimbawa ay sa corporate HQ, department, sige, engineering na rin. Acquisition cost, magkano ba natin to na-acquire? For example, ay 40K. Acquisition date, halimbawa, today. Tapos, service level agreement or warranty. Meron diyang choices, 1-year standard, up to no warranty. Pero kung meron namang other or custom, once na pinindot nyo yon, may lalabas ditong panibagong field. So, ilalagay nyo na kung ano talaga yung actual na warranty. So, for this example, lagay lang natin halimbawa ay 3 years premium. Tapos sa technical specs naman, pwede itong through document link kung may link na available para sa technical specifications ng asset na yon. Or pwede rin namang i-type lang natin. Halimbawa, Intel. Halimbawa lang Core i5. So, ayan. Lagay lang natin. And again, pwede nga rin yung link na sinasabi ko kanina. Tapos, physical condition. So, nung na-receive ba natin yung asset or yung i-re-register nating new asset, ay excellent pa ba siya? Good pa ba siya? Fair? Poor or for disposal na talaga? So, lagay natin excellent pa naman. So, save record. Antayin lang natin. So, yun na. Na-register na yung asset. So, para makita natin kung andito na siya sa asset list, pwede natin gamitin tong filtering function. So, ang pinangalan natin sa kanya ay Mac item 21, di ba? So, ayun. Andito na siya. Meron na siyang sariling asset code. Tas, yung mga nilagay nating details kanina ay andito na rin. So, ito yung pagre-register ng asset. Tapos, andito yung mga actions na kaakibat niya. So, sa QR, halimbawa, ilalagay na natin siya sa isang location. So, para meron tayong traceability, so, meron dapat siyang QR. So, makikita natin dito, pwede nating i-adjust kung anong klaseng layout ba ang gusto natin para sa QR ng asset na yon. Kung gusto ba natin ng small, medium, or large. So, kapag medium, pwede naman yung medium.
Tas kung ilang copies per asset ang gusto nating ma-print. Halimbawa, 3. So, pipindutin lang natin 'tong print tags. Ayan. Lalabas na dito yung 3. Tas print lang natin sa mga printers natin. Sa akin kasi walang nakalagay na walang nakakabit na printer kaya save as PDF lang nakikita dito. Pero kunyari may mga available printers naman sa inyo, kung saan nyo gustong i-print, lagay nyo lang dito or select nyo lang. Pero yun nga, yung sa layout, ganito yung kakalabasan. May mga guide na rin na dyan yung pwede nating maging guide kapag ikakat na natin yung mga asset tags natin. So, yun yung sa QR. Pero halimbawa, napansin nyo, may mali pala akong nailagay sa details ng asset. Edit lang natin. So, papalitan lang natin. Tapos, save record lang ulit natin. Tapos, magre-reflect na siya based dun sa additional changes or recent changes na ginawa ninyo.